GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 23 million pesos nga kantidad sa giingong kush ug shabu na sakmit sa NBI 11 sa usa ka balay sa Davao City. Usa kritikal human gipaarakan sa mga sospek ang Bipat Outpost sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Mag-live-in partner, patay human nabanggaan sa kotse ang gisakyang motorsiklo sa Zamboanga City. 17 anyos nga driver sa kotse, samdan. Menor de edad nga lalaki, patay human gigamitan og grinder ang napunitan nga granada sa Baungon, Bukidnon. Laing duha ka kaubanan, samdan sab. Stakeholders ug volunteers nagtinabangay sa Brigada Eskwela 2025 agig pag-andam sa mga eskwelahan usa ka semana una ang abli sa klase sa June 16. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nasabat sa NBI Region 11 ang kapin 23 million pesos nga kantidad sa gikatahapang iligal nga droga nga kush ug shabu sulod sa usa ka balay sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Nasakmit sa National Bureau of Investigation Region 11 sa pagpanguna ni Regional Director Attorney Arcelito Albao ang kapin 6 million pesos nga kantidad sa high-grade marijuana o kush ug 17 million pesos nga kantidad sa gikatahapang shabu sa usa ka balay sa Barangay Kabantian, Davao City, alas 3 sa kadlawon kagahapon. Caretaker mismo ng bahay, along with his lawyer, pumunta sa opisina namin, nag-report na parang hindi niya na matake kung anong ginagawa dito dahil siya yung nagbabantay. So sinumbong to sa amin, binuksan niya, kaya pumunta kami dito outrightly. At ito yung tumambad sa aming mga napakadami, no? Gipakita sab sa NBI 11 sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang ubang mga produkto nga gituuhang ginasagulan og marijuana. Ang ubang produkto gikan pa sa laing nasod base sa packaging. Dito naman sa room, meron tayong mga marijuana oil. Ito mga marijuana oil. Meron tayong marijuana gum, no? Parang bubble gum 'yan. And ito naman, meron tayong yung kinakarga sa vape. And meron tayo ditong, ito naman, itong klase na to. This is exotic, no? Parang ano sa sex drive. So ang dami dito, iba-iba. Base sa mga nakuhang ebidensya, gituuhang ginadeliver ang mga produkto pinaagi sa courier gikan Manila. Ginabaligya matud pa ang mga illegal nga droga pinaagi sa food delivery services aron dili mabisto. Ano ba kayong namomonitor na ganitong operation dito sa barangay? Wala ho. Kasi sarado man itong bahay na to. Wala na naabtan sa NBI ang tag-iya sa balay pero nailhan na siya sa otoridad. Hasta ang nagrenta sa mong balay. Yung mga subjects, meron na rin tayong mga pangalan. Okay. And ang may-ari ng bahay, meron na rin tayong pangalan. And kung sino yung nakakontrata dito sa bahay, nakarent, nakalist, papatawag namin to. Yes, ano pong kakaharaping kaso? Of course, violation ng Republic Act 9165, no? Malakihan na to no? Ginaimbestigahan pa sa otoridad kung paunsa kini nakasulod sa Davao City. Nagtuo ang NBI nga sindikato ang nagpaluyo niini base sa kadaghan sa mga nakuhang gikatahapang illegal nga droga. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Patay ang mag-live-in partner nga igo lang unta mag-deliver o giripak nga lamas. Human nabanggaan ang gisakyang motor sa usa ka kotse sa Zamboanga City. Samtang 17 anyos nga driver sa mong kotse, samdan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita kining normal nga dagan sa trapiko kung asa dunay usa ka motorsiklo ang naghinay og padagan sa daplin sa San Ramon Highway, Barangay Talisayan, Zamboanga City pasado 1:00 sa hapon adlawng Domingo. Apan ang maong motor
Kalit mitabok padulong sa pikas lane diyang nabanggaan sa usa ka puti nga kotse. Gumikan sa impact. Halos helmet na lang ang makita sa kalsada, human layo ang gilagputan sa mga sakay sa maong motor. Sa laing video sa netizen, dakong kalayo na ang miulbo ni ining puti nga kotse nga nakabangga. Human mi diretso sab kini og bangga sa perimeter wall sa maong lugar human ang aksidente. Hinuon luwas ang 17 anyos nga lalaking driver ni ini diyang nakalukso atol sa insidente. Nakaangkon lang kini og gamayng samad sa lawas nga gilayong ipatambalan sa ospital apan sa kalsada. Makita ang nabanggaan nga 41 anyos nga lalaking rider ug ang 40 anyos nga babaeng angkas kinsa live-in partner ni ini. Matud pa, buot lang unta ni ini nga mag-deliver sa ilang paninda nga mga nirepak na lamas ug mani sa mga tindahan. Matud sa Zamboanga City Police, padulong ang maong kotse sa barangay Labuan human kini nabangga sa motor nga nag-counterflow sa opposite lane. Yung driver ng motorcycle at saka yung back rider niya, dahil po sa impact, yun yung apparently nag-cause ng instantaneous death nila. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima. Samtang girekomenda sa PNP nga kasuhan og reckless imprudence resulting to homicide ang menor de edad nga suspect. Apan, nagdepende gyapon kini sa piskalya. Posibleng i-turn over kini sa Center for Children in Conflict with the Law. Samtang ginaberifika pa sab sa PNP kung gikan nagkarera ang driver sa mong kotse. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang driver ug ang kabanay sa mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Gisugdan na karong adlaw sa Department of Education ang usa ka semana nga brigada eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod agig pagpangandam sa pag-abli sa school year 2025 to 2026 sa sunod semana. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Para makita gayon ang bayanihan sa katawhan sa gipahigayon nga Brigada Eskwela 2025 sa SIR Elementary School din sa Davao City kung asa nagtinabangay ang mga stakeholders ngun man mga volunteers sa pagpanghinlo o pangkonkreto sa dalan aron nga mahimong hapsay ang pag-welcome sa mga estudyante sa sunod Lunes. Nag-repaint ni ining kinder classroom sa SIR Elementary School sa Barangay 76-A sa Davao City kining maghigala. Pulos alumni sa maong eskwelahan ang duha. Busa, mihanyag sila og libreng serbisyo sa pagpamintura karong pagsugod sa Brigada Eskwela 2025. Ang batch itinen sila ang nagkuandri niya. Ang materialis ila. Ang mga functionary sa Barangay 76-A nagtinabangay aron sementohon ang dalan sulod sa school campus. Kasulbaran kini sa problema sa matag mag-high tide nga perting lapuka. Lakip doon na say mga pandol nga estudyante tungod kay dili sementado ang dalan. Nagtinabangay sab ang uban sa paghipos sa mga sanga ug dahon gikan sa pinulungan nga kahoy aron ikarga sa truck. Well, actually dako jud kay tabang ang pag-coordinate, pag-cooperate sa mga parents, not also parents, the guardians, sa mga volunteers nga nakaron diri sa among school nga nagsuporta sa among brigada. Nagpahigayon og hamubo nga programa sa ilang school gym agig pagsugod sa Brigada Eskwela. Di na aktibong may partisipar ang mga magtutudlo og mga ginikanan sa Zumba agig paugnat sa kusog. Gawa sa Brigada Eskwela, nagsugod na sa enrollment sa mga estudyante. Sumala sa principal, gilaumang moabot sa 1,700 ang ilang enrollees karong bag-ong school year. Since daghan naman mga stakeholder na anay naglimpyo sa mga classroom, ang among kanang dalan, gikuan na, simento na, tapos nag-proning sila last kanang holiday. So, murag focus na lang may nga kanang mga bata nga musulod, naa sila'y mga materials magamit karong tuhan, opening sa klase. Magpatuman gyapon og shifting sa klase ang maong eskwelahan tungod sa kakulangon sa classrooms. Sara, sumala sa Department of Education nga dili man kuno required o requirement ang brigada aron nga makapa-enroll ang estudyante. Apan sumala pa nga kinahanglan sabno og tabang sa school management aron nga maandam gayud ang eskwelahan sa pagsugod sa klase sa Lunes. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Usa ka menor de edad nga lalaki patay samtang laing duha samdan human nga miboto ang usa ka granada
nga ilang napunitan sa Baungon Bukidnon. PNP ginasubay pa kung asa gikan ang nasangpit nga granada. Aniya ang akong report. Patay na diyang nadala sa ospital ang usa ka lalaking minor de edad nga residente sa Purok 5 Barangay Balintad, Baungon Bukidnon. Human nga aksidenteng nabutan og granada pasado alas 2 sa hapon adlong Biyernes. Base sa PNP, nataho kini kanila mag alas 5 na sa hapon sa susamang adlaw. Busa gilayon nila kining girespondihan. Sa maong hitabo, laing duha ka mga lalaki nga nag-edad og 18 ug 33 anyos nga pulos mga kauban rasab sa biktima ang nasamdan. Subay sa investigasyon, napunitan ra kuno sa namatayng biktima ang mong granada sa usa ka gambalay nga ginatukod. Nagtuo kuno nga usa ka treasure ang napunitan, hinungdan nga gigamitan og grinder aron buakon hangtod nga mibuto. Allegedly sir, napagkamalan nila na treasure tong kwan dyan, napulot nila. I-grind ng mga biktima sir. Unfortunately sir, nagkaroon ng kwan dyan, explosion. May gawa sa investigasyon sa Regional Explosives Ordnance Disposal and K9 Unit Bukidnon nga usa ka 40mm grenade ammunition ang mibuto nga sagad ginagamit isip bala sa M203 o M79 grenade launcher. Ginasubay pa sa PNP ang palibot sa lugar sa nitabuan aron masuta kung kinsa ang tag-iya sa maong granada. Sige pa kwan sir, kandak na investigate dyan, PNP ta sir. Kwan sir, itong RECO 10, Regional Explosives and K9 Unit, sa kwan sir ng mga further details sir sa kwan in relation to that incident. Padayong nagpaalim karon sa ospital ang duha ka mga biktima ug luwas na sa makayong nga kahimtang. Pag di ka pamilya sa mga kwan sir, out of curiosity sir, bawal talaga na siya kwan sir, ipokpoko ng martilyo, i-grind, sunugon, maka tendency sir mag-explode dire-diretso sir. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Nakasinati og rockfall ug the waterfalls kapag baha sa kadalanan ng pipila ka lugar sa Cebuco, Zamboanga del Norte gumikan sa mga pag-ulan niadtong weekend. Samtang kapinlibo ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Daw nahimong mga waterfalls na kiningkilid nga bahin sa bukid sa kadalanan sa barangay Lintangan, Cebuco, Zamboanga del Norte gumikan sa pagbunog sa kusog nga ulan adlawng Sabado. Ang maong tubig baha milunop na sa maong kadalanan nga nagpatanggong sa mga motorista. Dagkong mga batusab ang nangahulog sa kadalanan sa barangay Lipuno, human nangahumok ang yuta gumikan sa pag-ulan. Gilayon kining giubos sa clearing operation sa otoridad. Samtang palisuray sab sa paglabang kini mga bus ug ubang sakyanan, human nahugno ang temporary nga dalan, ang spillway sa barangay Pangian gumikan sa baha. Nasayrang ang maong dalan, usa ka detour sanglit ginaayo pa ang dakong bridge nga agian sa mga sakyanan. Human naguba kini niadtong tuig 2023 gumikan matud pa sa LPA. Kini una ang alternative route sa mga motorista. Dito po kami dadaan sa poblasyon to Curuan, Zamboanga City. Galing sa Zamboanga City to Cebuco, doon din. Sa Zamboanga City, nakasinati og lampas liog nga level sa tubig baha ang barangay Kabatangan niadtong Sabado. Sa barangay San Jose Gusu, usa ka sawa ang napalgan nga naglangoy sa tubig baha nga taman sa hawak sa mga residente. Gilayon nila kining gidakop apan wala pay detalye kung na-turnover na ba kini sa DENR alang sa saktong pag-atiman. Gilunupan sab ang pipila ka kabalayan sa barangay Ayala, palisuray sab ang paglabang sa mga residente. Samtang daw dagat na ang kadalanan sa Talungon, barangay San Roque. Ang maong tubig baha mipadulong sa pipila ka kabalayan sa buong lugar. Matud sa CDRRMO as of June 9, miabot sa halos 1,300 ka magbanay ang apektado sa pagbaha gikan sa 15 ka mga barangay sa syudad. Hinoon 80% niini ang namalik na sa ilang mga panimalay human mihubas na ang tubig baha. And to monitor the weather situation, of course, the agencies are still on heightened alert. Sumala sa pag-asa, epekto sa habagat ug trough sa low pressure area ang nasinating pagbaha sa Zamboanga City. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Subling musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugbang adlaw, Hunyo 10. Human ang pagsaka sa miaging semana, subling musaka ang presyo sa gasolina og 60 centavos matag litro.
ug sa diesel 95 centavos kada litro ang iusbaw. Kini ang ikaduhang sa gunsong semana sa pag-usbaw sa presyo sa maong mga produktong petrolyo. Samtang human ang pag-ubo sa presyo sa kerosene sa miaging semana, musaka kini og 30 centavos kada litro. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa geopolitical tensions tali Russia ug Ukraine, supply concerns luyo sa wildfire sa Canada ug ang drawdown o pag-ubo sa balor sa inventory sa krudo sa Estados Unidos. Kritikal ang usa ka utility worker human gipaarakan sa mga sospek ang Pipat Outpost sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur kung asa kini naglingkod. Mga sospek nga nagsakay sa multicab nakuhaan sa CCTV. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita niining CCTV ang paglabay sa usa ka multicab nga dunay nakasakay nga mga lalaki nga namusil sa usa ka direksyon sa kadalanan sa Barangay Poblasyon Sharif Agwak, Maguindanao del Sur banda 10:15 Huwebes sa gabii. Gipuntirya di ay sa mga sospek ang Pipat Outpost sa maong lugar kung asa dunay naglingkod nga usa ka lalaki nga nasayrang usa ka utility worker. Kritikal ang maong lalaki human naigo sa tiil, paa, dughan, bukton ug singit. Gilayon kining gidala sa ospital aron mapatambalan. Matud sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office, anaa sa upat ka suspek ang namusil. Gilayon silang nagpahigayon og hot pursuit operation batok sa mga suspek. Yung doon sa initial na viewing doon sa CCTV, of course merong driver, tapos doon po sa likod ng multicab yung nagpuputok, tatlo po ang initial na nakita doon. Ginaimbestigahan pa sa PNP ang motibo sa krimen. Hindi natin pinagpapawalang bahala lahat ng anggulo kasi kung doon ba ang target ba is yung Pipat Outpost or yung mismong tao na nakaupo doon sa gilid ng outpost. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nakumpiska sa Naval Forces Eastern Mindanao ang 20 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo gikan sa usa ka motorized bangka sa Davao. Nakita mong bangka nga dunay pangalang MB Sharifa sa coast of Dumoy Point sa Talomo District, Davao City. Sabado sa gabi, sa gipahigayong Maritime Patrol nakita sa ilang kamera nga adunay 20 ka mga individual nga nag-unload og mga box gikan sa bangka padulong sa baybayon. Diyang nipadulong na ang mga otoridad og nag-issue og warning na nagan matud pa ang mga individual. Naabtan sa mga otoridad ang ana sa 800 master cases sa undocumented nga foreign brand nga sigarilyo nga gibana-banaang 20 million pesos ang market value niini. Nagpahigayon sa bug inspection ang Bureau of Customs of PDEA 11 sa mong bangka ug boxes. I-turn over na kini ngadto sa BOC. Padayon pag giniimbestigahan sa otoridad kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpalusot sa maong mga smuggled nga sigarilyo. Libuan na ang natalang kaso sa tuberculosis o TB sa Davao City sa unang quarter pa lang sa 2025. Taas daw kini nga ihap sumala sa City Health Office apan tungod kini sa aktibong case finding sa buhatan. Ani report ni John D. Esteban. Sa first quarter ning tuiga nakatala ang City Health Office og 2,000 tuberculosis cases sa syudad. Sa mong ihap, ang barangay Buhangin ang dunay pinakadaghang kaso gisundan sa Andaw ug Talumo. Sumala sa CHO taas kini nga ihap. Apan resulta matud pa kini sa aktibong case finding kumpara sa 8,601 nga kaso sa TB sa tuig 2024. Taliwala sa kadaghan sa kaso, andam man daw ang CHO sa pagtubag niini kay dunay paigong tambal. Mas gipaduol sab sa opisina ang serbisyo sa mga tao ang kampanya Batok TB. Gani ilahan ng ginaapil ni sa ilahang pagbisita sa mga barangay. Alang sa screening, lakip ang chest x-rays, lab test ug skin screening. Services are ready to address this one, and at the same time, this is a good thing because if we don't detect these TB cases, we will infect 10 to 15 people in an hour. So infection pa lang yun, and anytime in the next years, they will become TB disease already. So at least if just like COVID, kung we have to be responsible for ourselves also. If we got exposed to a TB case, we have to monitor ourselves as well para hindi na rin tayo mag-expose ng ibang tao.
Ang TB makatakod nga sakit tungod sa bakterya nga Mycobacterium tuberculosis. Maapektuhan niini ang baga. Delikado kini kung mapasagdan apan matambalan. Kinahanglan lang nga magpakonsulta aron maligayan ang dugang pa nga infeksyon o dili na makatakod pa sa uban. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Wastewater treatment facility sulod sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan sa Cagayan de Oro City. Hingpit na nga magamit. Giturn over na sa Cagayan de Oro City LGU gato sa City Local Environment and Natural Resources Office kung Clenro ang wastewater treatment facility sa sanitary landfill sa barangay Pagalungan. Sumala ni Clenro Head Engineer Arvid Cuenca nga maong pasilidad mao'y mo proseso sa mga wastewater sa mga basura aron dili na kini mosagol sa mga sapa. Kapin 300 cubic meters sa wastewater ang maproseso sa mga pasilidad matag adlaw butang nga dakong tabang kini sa landfill ilabi na karong panahon sa ting-ulan. Daog sa Game 1 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Finals ang Arellano Chiefs. Naka 3 sets ang Arellano kontra sa usa ka set kung asa daog ang letran 3-1. Usa ka daog pa ang gikinahanglan sa Arellano Chiefs para makuha ang pinakauna nilang NCAA Championship title. Sa Women's Division, one step closer sa 4P Championship ang Benilde Lady Blazers. Gipildi nila ang Letran Lady Knights sa sunod sab sa upat ka sets, 3-1. Sa Miyerkules, June 11, ang Game 2 sa Best of 3 series sa NCAA Men's and Women's Volleyball Finals. Pagpaila-ila sa mga halal foods, target sa pagpasiugda sa Philippine Halal Trade and Tourism Expo 2025 nga ipahigayon sa Davao City. Mao kini ang tinguha sa Philippine Halal Trade and Tourism Advocacy Incorporated. Ana kini sa usa ka dekada nga ginahimo aron mas maila ang kultura sa mga kaigsuonang Muslim, labi na sa ilang mga pagkaon nga kabahin sa inisyatibo sa BIMP IAGA. Pag-aablihan kini dinhi sa Davao City karong Hunyo 18 hangtod 20. Highlight sa mga aktibidad mo ang free medical services, halal cooking demonstration ug halal accreditation and business growth supports for entrepreneurs. Sumala niya Marilu Ampuan, ang founding president sa Philippine Halal Trade and Tourism Advocacy Incorporated, nga daghan pang establishmento ang nagduha-duha sa pagkuha og halal certification. Kini ang usa sa buot nilang masabdan sa ubang negosyante. Ilabi pa nga daghang langyaw nga bisita gikan sa Muslim countries. Tungod problema gayud sa grupo ang pagpangita og halal suppliers aron isilbi sa ilang mga bisita. Avisala mga kapuso! Goosebumps ug excitement ang hatod sa full trailer sa Encantadia Chronicles Sangre. Akong kasalanan, Mitena. Walang kasalanan sa iyong Encantadia. Kana ang confrontation scene sa magsuon nga sila Bathalumang Cassiopeia ug Kera Mitena played by Solen Yusaf ug Rian Ramos. Ang batang Mitena bidahan ni 2024 Metro Manila Film Festival Best Child Performer Shena Stevens. Gipaylay sab ang uban pang mahimong kontrabida sa mundo ng Encantadia. Sama nila Gabby Eigenman as Zaur, Bianca Manalo as Olgana, John Lucas as Daron, Jamie Wilson as Ednu, Shuvi Etrata as Vestida ug Billy Hackinson as Koshava. Mubalik sab sa series sila Sangre, Lira ug Mira with new costumes played by Mikey Quintos ug Kate Valdez. Bagong karakter sab sila Luis Sontiveros as Soldarius ug Isabel Ortega as Sangre Armea. Spotted sab sa trailer ang upat ka gabay diwa sa mga brilyante. Mitambong sab sa Sangre Grand MediaCon ang pipila ka GMA executive sa pagpanguna ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Ching C. Gikanta sab ni Limitless star Julian San Jose ang theme song sa Sangre. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas da komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.